Sa gitna ng malalalim na emosyon at sama ng loob, muling binalikan ni Bea Alonzo ang masalimuot na relasyon nila ni Dominic Roque at ang pagkakaugnay ni Sue Ramirez sa kwento ng kanilang hiwalayan. Sa isang eksklusibong panayam na punong-puno ng emosyon, inilahad ni Bea ang kanyang mga hinanakit at ang kanyang mga hindi inaasahang pagkatuklas tungkol sa mga tunay na naganap sa kanilang relasyon. Halata ang bigat ng kanyang pinagdadaanan habang inisa-isa niya ang mga kaganapan sa pagitan nila ni Dominic, at kung paanong unti-unting napagtanto niya ang mga lihim na ugnayan ng kanyang dating kasintahan at ni Sue. Matagal akong nagtiwala kay Dominic, ani Bea. Akala ko, sa kabila ng lahat, kami pa rin sa dulo. Binanggit niya kung paano niya sinubukang ipaglaban ang kanilang pagmamahalan at kung paanong pinili niyang maniwala sa mga pangako ni Dominic sa kabila ng mga tsismis na umiikot sa showbiz. Hindi niya inakalang magtatapos ang kanilang pagsasama sa isang masalimuot na paraan, lalo na't si Sue Ramirez, na isa rin sa mga kasamahan nila sa industriya, ang dahilan sa likod ng kanyang pagdududa at sakit. Gusto kong maniwala. Gusto kong isipin na ako pa rin yung pipiliin niya. Pero may mga bagay pala talagang hindi natin nakikita agad, ani Bea, habang nililinis ang luhang tumutulo mula sa kanyang mata. Sa panayam, isinalaysay ni Bea kung paano siya nagsimulang magduda. Ayon sa kanya, hindi naging madali ang mga araw nang maramdaman niyang unti-unting nagbabago ang kanilang relasyon. Pansin na ni Bea ang madalas na pagkatanggi ni Dominic na makipag-usap tungkol sa kanilang mga plano sa hinaharap, at kahit anong tanong niya, tila palaging may bagay na hindi niya maipaliwanag. Napansin din niya ang pagtaas ng mga oras na inilalagi ni Dominic sa labas ng bahay, at ang mga biglang pagbabago ng schedule na dati ay malinaw na nilang napag-usapan. Sinubukan kong tanungin siya, at palagi niyang sinasabi na walang dapat akong ipag-alala, ani Bea. Pero iba yung pakiramdam ko. Alam kong may mali. Bawat pagtanggi ni Dominic ay lalong nagpapalalim ng kanyang pag-aalinlangan, at kahit papilit niyang binaliwala ang mga nararamdaman, hindi niya naiwasang magsimulang magtanong at maghanap ng kasagutan sa kanyang mga pinagdududahan. Hindi nagtagal, may mga bulong-bulungan mula sa mga kaibigan at kasamahan nila sa industriya. Nagulat si Bea ng isang gabi, habang nasa isang kasiyahan, isa sa mga malalapit na kaibigan nila ang nagbunyag sa kanya ng tsismis na may namumuong espesyal na ugnayan, umano si Dominic at si Sue. Sa una, hindi niya pinansin ang sinabing ito dahil tiwala siya kay Dominic, ngunit habang dama-dami ang mga nagsasabi ng parehong bagay, unti-unti na rin siyang nag-alinlangan. Dumagdag pa rito ang mga simpleng komento at pag-inig ng kanilang mga kakilala, na tila nagpapahiwatig ng isang bagay na hindi niya pa alam. Sa kanyang pag-alala, naikwento ni Bea kung paanong sa kabila ng lahat, nagdesisyon siyang harapin si Dominic at tanungin ito ng direkta tungkol sa kanyang mga naririnig. Sinabi ko sa kanya, Dominic, gusto kong malaman ang totoo. May naririnig ako tungkol sa inyong dalawa ni Sue. Totoo ba? Ngunit sa halip na linawin ang kanyang mga pag-aalinlangan, sinabi ni Dominic na, kaibigan lang, si Sue at walang namamagitan sa kanila. Inalala ni Bea ang bawat salita ni Dominic, na noon ay nagbibigay pa ng katiyakan na wala siyang dapat ikabahala. Naniwala ako kasi mahal ko siya, sambit ni Bea habang bumibigat ang kanyang boses. Sinubukan kong magtiwala kasi yon yung inaasahan kong gagawin ng isang taong nagmamahal.
Ngunit hindi nagtagal, dumating ang mas masakit na katotohanan. Sa isang pagkakataon, nadiskubre ni Bea ang mga mensahe sa telepono ni Dominic. Nakita niya ang palitan ng mga sweet na mensahe sa pagitan nito at ni Sue na tila sumasalungat sa sinabi ni Dominic na, magkaibigan lang, sila. Mas lalong sumakit sa kanya ang katotohanang pinagkatiwalaan niya si Dominic at ipinaglaban pa ang kanilang relasyon.